Sino ba yung pinatutungkulan ni Senador Dante Marcoleta kanina sa isang pagdinig sa Senado na ang ginamit niyang, alam mo, para mapagalit mo si Sen Dante? Mukhang seryoso lang si Sen Dante, pero para yan ay mapagalit mo. Hindi masyadong... Ako sa tagal nating pagkakasama sa himpilan, bihira ko makita magalit yan. Ano, ha? Ganun lagi yung tono. Yun, pero hindi yan galit, di ba? Hindi po. Kanina, parang hindi niya napigil yung kanyang sarili, pero sa sinasabihan, sino ba yung sinasabi niya napakawalang hiyang taong yun? Baka yan yung nagmamariwana dyan sa Senado mismo. Ay, napakawalang hiya nga. Ba't doon pa nagmariwana sa Senado? Eto ha? May statement na inilabas Ang ano pala niyan ang pinatutungkulan ay tao ni Senador Robin Hood Padilla. Nako. Oo. Pero mukhang nasa banyo data, nangangalingaso yung amoy di ba alam mo yung amoy niyan, ibang talagang malalaman mo sa isang lugar. Oo. Yun ba yun? Sa comfort room daw ata, sa opisina ba o sa comfort room? Eto may statement na po ang Senate Secretary tungkol dito. Ang sabi, several news articles reported yesterday an incident involving the alleged use of marijuana by a Senate staff member inside the Senate premises. Upon the instruction of Senate President Francis Chis Escudero, I directed the Office of the Sergeant at Arms to immediately conduct an investigation into the matter. Today, August 14, the OSAA has submitted its report on the incident. As instructed by Senate President Escudero, we have provided a copy of this report to the Office of Senator Robin Hood Padilla for their information and appropriate action. Mula to sa tanggapan na Ginoong Renato Bantog Sr. Yes. Senate Secretary. So ano natuklasan ng mga investigador? Mukhang kaya nila ipinapaalam kay Senador Padilla. Mukhang stop nga niya ang... ganon. Meron ng naging resulta ng investigasyon? Wala pa, siguro. Ganon. Eto na. Meron ka na? The second incident occurred around 1700 hours, August 12, 2025, Tuesday, while I was on active duty at the second shift, 1300 hour to 2300 hour, fifth level, a male Senate employee approached me after introducing himself as a staff member of a senator, hindi ko na babanggitin reported noticing and unusual odor, yung amoy, coming from the ladies' comfort room near the senator's extension office. He claimed the odor resembled that of marijuana and stated that the only person in the area in that time was allegedly Miss babae pa? Isang dati sikat na pa-artist. A male staff member asked me to discreetly approach yan, which I did, and she walked past my post. Naglakad daw ng mabilis. Ayun na. Mukhang meron daw for your information, galing ito, Police Major Aplaska, Sergeant at Arms, through Director Manuel Parlade, Service Chief Security Enforcement Service, from sa security guard mula doon sa isang nagngangalang security. Double check nila ito. Iniimbestigahan pa naman. Iniimbestigahan. Kaya hindi natin binabanggit din yung Ayan ba ang sinasabi ng Senador Marcoleta na napakawalang hiya? Hindi ata. May iba pa ata. Hindi ba yan? Hindi. Mas kahiya-hiya. Mas anong tawag doon? Mas kahiya-hiya. Pakinggan na lang natin siguro. Sige nga. Kasi ito naman ay total laman ng balita At yun naman ay nasa lahat na ng social media. Yaman din lamang ang palatuntungan sa ganang mamamayan. Sige nga, Sen. Ano ba yung kinagagalit ninyo? Sen Dante? Audio.
yung mga games. Katulad po ng games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Wala, hindi rin pala binanggit eh. Ang sabi niya napakawalang hiya naman ng taong iyon. Ako maintindihan ko dyan kung bakit, ha? Kasi, yung palang taong yan ay nag-e-endorse ng online gambling. Akala ko Tosino. Sino? Diba? Online gambling. At dyan sa pagdinig na yan ay lumilitaw, ang dami na palang napariwara ang buhay. May nagpakamatay. Meron na Merong kung ano-anong nangyari. Dahil po sa online gambling, dyan ho mismo kasi sa Senado kanina ay tinatalakay ang tungkol sa online gambling. Meron silang ano ba yung kung tawagin na in aid of legislation, investigation in aid of legislation. Tungkol doon sa online gambling na pinangungunahan na Senador Erwin Tulfo. Okay. Dahil ang plano po ay i-total ban na ito, tuluyan na ipagbawal. Okay. Dahil nga ho sa dami ng perwisyong idinudulot nito sa lipunan. Sa unang pagkakataon dyan, mula na sila ay magsesyon, ngayon lang sila nagkaisa ha? Lahat ng umattend kanina, nanood ako eh. Walang tumututol sa total ban ng online gambling. Tama. Paano ba naman tututulan yan? Ano ha? Oo naman. Oo, at ang tumututol dito, batay sa pagdinig kanina, walang iba kundi yung ahensyang namamahala dito. At syempre, naintindihan natin dahil malaki ang ipinapasok nitong kita ha? Ang tinutukoy mo yung PAGCOR? Yes, Game and Amusement Board. Yung GAB, yung GAB, yes. PAGCOR at Department of Finance. Kasalukuyan, ang kinikita ng gobyerno, income from electronic gaming. 2025, June pa lang kalahati pa lang ng taon. Okay. 32 billion pesos. Wow. Within 1 month? 6 months? 6 months as of June 2025. Oo nga naman. Pero alam mo ba, sila na rin ang nagpakita kanina nito sa Senado ng slide Noong 2021, 4 years ago, 6.19 billion lang ang online. At ang mas malaki yung sa iba pang mga ino-offer ng PAGCOR, 26.44 billion. Okay. Ibig sabihin, mula sa 18.98% noong 2021, makalipas ang 4 na taon, 59.92% na ng kita ng PAGCOR, ng gobyerno, ay galing sa online gambling. Kaya itong online gambling, ang laking mawawala, 32 billion. Malaki nga, no? Oo. Kung ikaw ang inuobliga ng gobyerno na, dapat kumikita kayo at makapagpasok tayo ng pera sa gobyerno, mahirapan mo talagang medyo pigilan yan. Yes. Oo. Kaya ikaw, bilang isang mamamayan na nagmamahal sa Pilipinas, mag-iisip ka ngayon. Alin ba ang uunahin natin? Itong kita? O itong buhay
ng mga kababayan natin na karamihan ay mga mahihirap na nanululong sa sugal dahil dito. Kaya pala kanina, yung isang senador ay nag-motion din. Sabi nila, ang puro pinakita nyo lang po sa presentation, yung booty. Oo. Sana sa susunod, ang ipakita mo nyo naman, yung social impact. Ayun. Kasi kung 32 billion ang pinapakita nyo sa amin, parang ang laki nga. Pero baka naman ang social impact niyan, priceless. Aanahin ko yung 32 billion kung ang winawasak naman yan yung kabuhayan, ang future ng ating bansa, ang kabuhayan ng mga kabataan. At doon sa dyan, yung pagdinig na yon, oo. Diba, sinabi na nga ni Senador Marcoleta yung kanyang sinasabi na kaya ganyan biglang umusbong, lumaganap ang online gambling, dahil nga ini-endorse na mga sikat na tao na ma-impluwensya. Diba? Kaya nainganyo yung iba kasi akala nila safe magsugal eh. Dahil ini-endorse na mga kilalang tao eh. Nako. Hindi ba? Pero wala ko again, ang ating palatuntunan, Nelson, tayo sa matagal ng panahon, tutol talaga. Anumang klase ng sugal, kay legal man, kay illegal, o ano pa man, ano ha? Pero ang malungkot lang kasi dito, pinapayagan ng gobyerno eh. Para isang halimbawa, isabong. Di ba, pinatigil na, tinanggal na. Pero alam mo ba nga, ang isabong ngayon tuloy-tuloy pa rin at billion-billion pa rin ng kumikita. At ni 5 ngayon, wala nang kinita ang gobyerno. Naku po, naging illegal. Hindi nila, ipinahinto natin yung legal Ipinahinto po yung legal kung isabong ang pag-uusapan, pero ang illegal, namamayagpag po ngayon. Yan din ang pangamba ni Senator Marcoleta kanina. Yun, oo. Halimbawa, tinotol ba natin ito? Oo. Seryoso ba tayo dito? Oo. Sabi niya, lilipat lang sa ibang sugal yan. Halimbawa, weteng. Yan, ang sabi niya, ang weteng nga niya, gano'n, hindi natin matigil-tigil Kaya ang sabi niya doon ay, kung seryoso tayo ititigil itong online gambling, idire-diretso na natin, di ba? Lahat ng illegal gambling na pwedeng lipatan ng mga nalulong, kasi yung iba dyan, pagka na-addict ka sa isang bagay, naman. at nawala, hahanap ka lang ng alternative kapatid, di ba? Ayun